Brother Rusty, can you start the opening prayer? Sige, okay. Let us put ourselves in the presence of the Lord. And as we say, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord Jesus Christ, we praise you and thank you for that you gather us once again in our LBS, the Liturgical Bible Study. We ask you to send your guardian angels and saints, and that we feel your message, that we may understand your message to us. Lord, cleanse our mind, our lips, our tongue, so that we may read and discuss uh, all the messages, Lord God, that you want us to give us the clear mind. And we need also the fruit of the Holy Spirit, the knowledge, wisdom, understanding, that we digest all in your Holy Scripture. Saint Jerome, pray for us, and all of this we ask the Mother Mary and Saint Joseph, our patron, and saints, our servants, that you empowered us. All of this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. And of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. Pag-uusapan po natin ngayon ang Ebanghelyo sa 4th Sunday of Easter. Yeah. Ang magbabasa po ng ating Ebanghelyo ay walang iba kundi si Brother Hector. Okay. Okay lang ba, Brother Rusty? Tagalog tayo? Brother Rusty, okay lang sa Tagalog? Oo naman, Tagalog naman talaga ako. Tayo lahat. German. May Bible kang Tagalog ngayon? German gamitin namin. Hindi kami marunong ng German, ha? Anyway, pwede naman tayo English Tagalog. Pero ang ginagamit natin sa pagbasa, Tagalog. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang tunay na pastol. Tandaan ninyo ito. Ang mga pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Si Jesus ang mabuting pastol. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pagkatandaan ninyo ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Okay. Brother Jerome. Ikaw yung pinakagwapo. Sige, tandaan natin to. Sa talata 1 hanggang 2,
Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa pinto ng kulungan? At ang halintulad na inawig niya sa mga dumadaan dito sa pinto. Tandaan niyo ito. Ang pumasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat ay di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng tupa. Kaya pala may akyat bahay gang, ano? Oo, tama. Dito na ano, nung pa pala yun, panumpan ni Jesucristo, meron na. Okay. Talata 3 hanggang 4. Brother Tunying. So, Okay. Tanong. Binubuksan ng bantay ang pinto para kanino at tinatawag naman ng pastol sino? 3 and 4. pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Tuloy hanggang 4 yun, bro. Kapag mailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Paano Okay. nila nakikilala Salamat, ang kapatid. tinig? Brother Hector. Yep. Talata 5 at hanggang 6. Kanino hindi sumusunod ang mga tupa? At anong kinuwento? Ano ang naintindihan ba ang kinuwento ni Jesus tungkol dito sa talinghagang binigay niya? Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Okay. Brother Rusty, talata 7 hanggang 8, bro. Sino ang pinto na dinaraanan ng mga tupa at yung mga unang dumating sa kanya, ano ang tawag niya? Pasensya na ha, kasi English yung aking Bible. Okay lang bro, okay lang. 1 to 10. No, 7 to 8. 7 to 8. Sorry. Okay. Obey will become. 7. 7. So Jesus said again, I am telling you the truth. I am the gate for the sheep. All others who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. Hindi nakikinig sa kanila. Okay. Okay. Brother Jerome, talata 9 hanggang 10. Ano sinabi ni Jesus? At ano mangyayari pagka tayo dumaan sa kanyang pinto? Ano Ako, naman ang gawa ng magnanakaw? yun ba? Kaya, okay, kapatid. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas. At makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay sa ganang lubos. Amen.
Amen. Okay, salamat. Brother Tunying, may katanungan ka ba? Brother Rusty, do you have any questions or clarifications? Wala naman. Sige lang. Okay, Okay lang. Brother Tunying, ikaw, may katanungan ka ba? Ako nagugulat lamang ako dito. Meron palang mga pangalan ng mga tupa. Ah, alam mo yan ay isang talinghaga, Brother Tunying. Lahat tayo kilala ni Hesus Aso Cristo. nga, may pangalan din yung mga aso. Oo, tinatawag niya Pusa. tayo hindi bilang ano, kundi personal niyan tinatawag tayo pamagitan ng ating mga pangalan. Yan Paano ang mo malalaman ng boses ng shepherd? sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Kung ikaw'y palaging nagbabasa ng Biblia, nagsisimba, nakikinig, ang iyong puso ay pipitikin ng Espiritu Santo upang malaman mo na ang tinig na iyon ay galing sa tunay na pastol. At paano mo naman malalaman yung mga magnanakaw? Magnanakaw kasi ay papangakuan ka ng napakaganda. Promise of the world. Kayamanan, magagandang asawa, maginhawang buhay, magandang gamit, magandang bahay, magandang kotse and everything. Remember, hindi ang Panginoong Diyos tumitingin sa makamundong bagay. Tumitingin sa ano? Sa ugnayan, sa relationship. Yan ang tinitingnan ng Panginoon Diyos. Ang naghahari dito sa lupa, ang tinitingnan niya ay lahat. Kasi yan ang ginamit niyang panukson. Di ba tandaan mo sa desert in 40 days kay Jesus Christ? Di ba? Nakikita mo yung buong kaharian na yan. Sumamba ka sa akin, ibibigay ko sa iyo. Itong bato, you can turn this to bread. Di ba? Tapos magpatahilog ka, sasaluhin ka ng mga banal na anghel. Yan ang mga ginagamit kasi ang demonyo alam niya ang ating human nature. Tandaan ninyo, hindi nyo kayang labanan mag-isa ang demonyo. Kailangan natin Espiritu Santo at ating mga banal na anghel, guardia na anghel upang namalabanan natin ang demonyo. At yan, malalabanan mo lang sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Diyos. Tiwala at pananampalataya. Kasi alam naman natin na ang demonyo nagkapina ng Panginoon Diyos. Di ba? Gusto niyo basahin ko ang commentary? Yeah, bro, please. Okay. Commentary sa Gospel. Ang paglalarawan sa mabuting pastol ang pinakamalapit na maituturing na talinghaga na ibinigay sa atin sa Ebanghelyo ni Juan. Ikunento ito ni Jesus kaagad matapos ang isang malaking pagtatalo sa mga Pariseo bilang resulta ng kanyang pagpapagaling sa lalaking ipinanganak na bulag. Dahil sa kontekstong ito, lalo itong nagkaroon ng lakas. Hindi maaring hindi maunawaan ng mga nakarinig ito sa liwanag ng Ezekiel 34 kung saan inihakambing ng propeta ang mga tamad at makasariling pastol na namumuno sa Israel noong kanyang panahon na huwarang pastol na ipadadala ng Diyos bilang kanyang kinatawan. Ang pastol na ito ay ang Diyos mismo at ang kanyang lingkod na si David. Kaya ang paglalarawan ni Jesus sa kanyang sarili bilang mabuting pastol ay isang pahayag na siya ang Mesiyas mula sa angkan ni David. At sa isang paraan, siya rin mismo ang banal na pastol ng Israel. Sa ilang aspeto, ang talinghagang ito ay may katulad na papel sa Ebanghelyo ni Juan, gaya ng talinghaga ng masasamang magsasaka sa mga sinoptikong ebanghelyo, Marcos 12, 1-12 at mga kahalintulad. Isang pagkondena sa kasalukuyang pamumuno ng Israel at isang pangako ng natatanging sugo mula sa Diyos. Sa salaysay ng mga sinoptiko, higit na binibigyan diin ang marahas na kasamaan ng mga manggagawang bukid, samantalang sa salaysay ni Juan, ang diin
ay nasa debosyon at mapagmahal na pag-aaruga ng pastol. Ang mga kwento at larawan ng buhay sa pagsasaka ay sagana sa lahat ng ebanghelyo, isang patunay sa pinagmula ni Jesus at ng kanyang mga tagapakinig sa mga pamayanang agrikultural ng Galilea. Ito ang mga larawang likas na pumapasok sa isipan. Sa karamihan ng mga talinhagang ito, ang mga tupa ay nilalarawan bilang mahihina at madaling maligaw, na kailangang hanapin at buhatin pabalik sa balikat ng pastol. Ang isang angkop na larawan ng karamihan sa atin sa maraming pagkakataon. Tanging sa talinhagang ito, sila pinapakita na mas tumutugon at tila may tunay na ugnayan sa kanilang pastol. May tiwala silang lumabas sa tarangkahan tungo sa kalayaan kapag binuksan niya ito. Nakikilala ang kanyang tinig, sumusunod sa kanya at tumutugon kapag tinatawag niya ang kanilang pangalan. Maaari nating ipanalangin na magkaroon tayo ng ganoong pagtitiwala at init ng ugnayan. End of commentary. Kaya nga, tandaan ninyo, ano ba ang katangian ng isang pastol? Hindi ba ang isang pastol nag-aalaga? Pangalawa, nagdadala sa mga tupa sa masaganang mga damuhan, di ba? Para doon makakain. O kaya sa batis na may tubig. Pangatlo, pagka nasugatan, napilayan, ginagamot. Di ba? Yan ang mabuting pastol. Hindi Offer iniiwanan. his life. Oo. Kanya nga yan yung diyan nakarelate mabuti ang mga yung tag-Israelite kasi yan alam nila ang buhay ng isang pastol ay nag-aalaga, nag-aaruga, tagapagligtas at tagadala sa masaganang pagkakainan o sa batis na siyang magandang inumin. So yun ang sinasabi ni Jesucristo, ang pastol, ang mabuting pastol ay siyang nagdadala sa masaganang lugar at ang iniintindi yung kalagayan ng mga tupa, hindi yung kanyang pansariling kalagayan. Di ba? Sabi nga ni Jesus, kung sa 100 tupa, isa naligaw, anong gagawin niya? Iiwanan ng 99 upang hanapin ang naligaw na tupa. Dahil alam niya, pag ang naligaw na tupa ay hindi nahanap, kakainin ng mga lobo. Kakainin ng mga, di ba? Mga mabangis na hayop sa jungle. May tanong ako. Ano? Yung bang mga born again, mga kaibigan ni Kuya Tonin, nakakarinig ba sila ng boses ng shepherd? Are they able also to... Yes. Ganito yan, kapatid. Tandaan mo, ang banal na Espiritu Santo nagbibigay ng grasya sa lahat ng naniniwala o gumagawa ng kalooban ng Diyos. So kung yung sinasabing born again ay mabuting tao, meaning tumutulong, nag-aaruga, nagmamahal sa kapwa and everything, ginagampanan niya ang tunay na buhay ng isang Kristiyano. Di ba? So, hindi limitado lang sa Katoliko ang grasya ng Banal na Espiritu Santo. Remember, anong gifts ng Banal na Espiritu Santo? Gift of knowledge, di ba? Wisdom, understanding, knowledge, Wisdom and counsel, understanding. piety, Diba? fortitude, Piety, and fear fortitude, of the Lord. faith, di ba? And fear of the Lord. So kung natandyan yan, lahat yan binibigay ng Panginoon Diyos sa lahat ng naniniwala. Hindi yan porke nasa exclusive na INC o CCF, limitado exclusive. Hindi. Inclusive lahat. Kasi ang gusto ng Panginoon Diyos, lahat tayo ay maligtas. Alam mo paano mo malalaman na nakakarinig yung mga Una-una. ano natin? Tandaan mo,
ang taong nagmamahal, hindi niya hinahangad na yung minamahal niya masaktan. Di ba? Gagawin niyan lahat upang masayahan, mabigyan ng kaluwagan, mabigyan ng katibasayan yung kanyang minamahal. Di ba? Ganon din tayo. Kung minamahal mo ang kapwa mo, meron ka nakitang pulubi at tinulungan mo, minahal mo, anong ginawa mo? Pinahatid mo sa kanya yung pagmamahal ni Kristo. Di ba? Yun yung mga bagay-bagay na masakit nga, tandaan mo, yung mga nangurakot sa gobyerno ay ano? Karamihan, bro. Magnanakaw. Magnanako. Pero ano ka ng relihiyon? Magnanakaw. Greed. Oh, Money. Reliyon ng magnanakaw. yun yung Ng masakit pride. doon. Power. Reliyon ng pride. Reliyon. Oo. Paano? Nauna yung greed, nauna yung pride, nauna yung desire for power. Di ba? Pero makikita mo rin sa news na may mga nakakarinig ng boss. Makikita mo kasi like sa US o sa ibang bansa. Sa US lang, ang daming mga non-Christian kahit na mga protestante, even non-Christian na nag-convert sa Catholic. Okay. Di ba ano ba yun? Ay talagang nakakarinig yun. Hindi, actually, ang karamihan lang naman na ayaw ng mga protestante sa atin yung ating ritual. Napakaraming ritual ng Catholic Church. Ibig sabihin, hindi sila. Oo. Yun na naman ang ayaw nila eh. Di ba? Like for example, yung nobina lang sa mga santo. Nobina kay Mama Mary. Mama Oh, Mary. nobina kay Saint Joseph. Oh, Mm. ang sabi niya, dati naman tao yan, we can ask them to intercede, but parang ang kanilang dating sa kanila, tayo doon nagdadasal. Yun naman ang ayaw nila eh. Parang ang feeling nila, ang sinasamba natin, hindi ang Diyos. Na mali na lang pananaw. Hindi nila alam kasi ang buhay ng isang tunay na Katoliko. Ang tunay na Katoliko, hindi tumitingin sa santo na siya ay Diyos. Ang tawag diyan bine-venerate, nirespeto, ginagalang. At alam natin, sila ay santo, malapit sila sa Diyos, pwede silang mag-intercede for us. Yun ang hindi nila alam. Ang sinasabi nila, bakit di pa dumiretso sa Diyos? Ang question niya naman yan, kung wala ka sa state of grace, how can you go directly to God? Ngayon, yung state of grace, yan ang pagtatalunan ng Katoliko at ng Protestante. Tama ba yun, Brother Jerome? Pwedeng add ng Sige, sa bro. tingin Sure. At Sige, si Brother Noni, welcome Ay, din. Brother Brother Noni. Welcome, Brother Noni. Brother Russell, dyan si Brother Noni. Oy, kumusta? So, ano ko lang, ito ang tandaan lang natin. Kasi unang-una, hindi sila yung foundation na tinatawag. Ang founder talaga ng Catholic faith is Jesus Christ from Matthew 16:18 to hanggang 20. Ngayon, lahat ng mga denominators, lahat ang nagtatagyan ay tao, human wisdom. Siguro iba lang interpretasyon nila. Pero ang matatawag ko lang sa kanila ay mga Good Samaritan kasi sila sabi naman yun sa Biblia ay na guro-guro may mga ginagamit ang pangalan nyo. Kaya sabi, huwag nyo silang sansalain. Sila'y para sa atin. Yun. Pero sa iba ang kanilang interpretasyon. Pero ang masasabi ko lang, maganda ang Catholic faith kasi ang nagtatag talaga niya ay si Jesus Christ. Kaya meron tayong apostolic succession. Kung titingnan nyo lahat ng mga inordinahan bishop na mag-oordina sa pare, yung mga naordinahang bishop, yung hanggang sa, yun ay recorded, ang end pa rin yan ay si Kristo. Kaya nga sinabi ni Kristo kay Peter, in this rock I will build my church. What you bind on earth will be bound in heaven. What you loose on earth will be loose in heaven. So, ngayon, ang nakikinita ko lang naman na iba-iba ang kanilang mga pananaw. Kaya tayo
inaatake. Pero hindi tayo kailangan kasi universal church tayo, universal. Sila yung mga denominator. Kaya kahit sila bumalik, talaga sila babalik at babalik. Even in Catholic faith, nagkakasira-sira, nagkakagulo-gulo din because of mga heresies. Pero at the end of the day, ay united pa rin. Tingnan mo, meron tayong Agustinian, may mga Franciscan. Dominican, may mga lahat ng mga na mga kongregasyon ng Catholic, hindi rin sila nagkakaintindihan. Kahit nga tinama si St. Francis. No, siya pumasok sa pagkapare, hindi siya ni-reject siya nung dahil dahil hindi siya kaya siya pumunta sa ibang kongregasyon. Tingnan mo yung mga SBD halimbawa, hindi nakapasa sa sa mga Jesuit. Pero nakapasok sila sa SBD. Kaya minsan may mga conflict, pero universal tayo, universal church. Tingnan mo, kahit anong kongregasyon, iisa lang ang misal natin. Iisa lang Kaya, pero libong taon na, paano nagawa yung gospel, yung binabasa natin? That is the guide ng Holy Spirit yan. Pero pinag-aralan niya ng lahat, kaya ang mga may heresy na tinatawag na hindi nagkakaintindihan. Katulad na lang yung Mariology. Example lang naman yun ang pinag-awayan nila, ang pinagtalunan nila, discussion nila, is Mary the mother of Christ or the mother of God? So, yun ang naging kasi pag sinabi mong mother of Christ, human. Pero pag sinabi mong mother of God, divine. Yon. Kaya kaya nung nanalo ang na Mama Mary is the mother of God. Kaya doon itinatag ang Maria Maggiore sa Yan ay parang victory sa mahal na ina. Kaya ang lahat na nagiging papa, bago umalis sa misyon at pagkatapos ng misyon, nagre-report sila sa Maria Maggiore. Kaya Maria Maggiore is one of the yung four major churches of the world. Four major churches, yung mga holy doon na pinuntahan, Maria Maggiore, St. Paul Cathedral, Lateran Church, at saka St. Paul Cathedral. Yun ang importante, the four major churches in the world. Okay. Yun lang. Okay. So, kung wala Mga nang kapatid, keywords, magandang umaga sa inyo lahat. magandang umaga, bro. Bless mga kapatid. Magandang umaga dyan. May Gabi comment dito. ka ba, bro? Babahagi. Magdadagdag ka ba? May komento ka ba? Wala. Siguro ang pauna ko lang magiging komento, late ako nakapakinig sa inyo, ay ang mga misyonaryo, hanga ako na yan. At ang alam ko, ang lahat ng misyonaryo ay para sa Diyos, hindi para kay si Satanas. Hindi nagmi-misyon si Satanas dahil si Satanas ay tampalasan yan. Kaya ang nagmi-misyon lang ay ang mga tao ng Diyos. Salamat po, mga kapatid. Okay. NFC. Okay, Brother Okay. Jerome, keywords na tayo. Anong keywords? Anong keyword? Ang mabuting pastol. Title yun eh. Ha? Father Jack, yung tanong mo kanina, paano natin nakikilala ang Boses. Jesus? Ang boses. Oo. Sa pananampalataya daw, sabi ni Kuya Butch. You said those who have seen yet they believe. Ay, ikaw, baka may iba kang dyan. Pananaw, Kuya Tuming. Anong keywords mo? Kuya Daw Tuming. yung, tinga Kilala ang kanyang tinig. pati nga yung tinig niya, alam daw eh.
malalaman natin eh. Paano nga kaya natin makikilala, Ayun nga, ma- faith, sabi ni Kuya Books, faith. Okay. Tandaan mo, Brother Tunying, yung Yung dalawang tao na papuntang Emmaus, nung sasalita si the hearts are Jesus, burning. their heart is burning. Tandaan mo yon? Yung dalawang Oo. nagpapunta Emmaus? Kasi Ganun na ano na nila yung katuruan eh. Kaya nga, kinorek sila ni Jesus along the way. Mm. You fool ba yun? Foolish. Eh dapat ito yung mangyayari. Ganyan, na papanaw yung ano, so and so on, di ba? Mm. So si Jesus yung mag-ano talaga, mag-explain. O dahil sa atin si Holy Spirit mag-explain. Mm. Kaya dapat ano ka, you are puspos ka ng Holy Spirit para siya yung mag-aan talaga. Magsabi, oh, yun ang tamang boses. Siya magsasabi, oh, boses ng Diyos yan. Ako yun. Boses ng kalaban niya. Magpaniwala ka. Diba? Holy Mm. Spirit through the sacrament. Our sacrament in the Eucharist and the kumpisan. Meron ka rin Ah, gift of first- discernment. Okay, words tayo. Ano pa? Kaya ng timid. Yung pastor. Pinto ang dinaraanan. Pinto ang dinaraanan. Huwag akit bakod ah. Akit bakod, kawatan ka. Sa pintuan ka dapat dadaan. So yung pintuan natin, ano, yung church, yung simbahan, no? Sakramento, itong Word of God Scriptures, yan yung mga pintuan natin. At tandaan yung pintuan, palagi nakabukas yan. Ibig sabihin, papasok tayo para humingi tayo ng grasya at pagkagalingan, lalabas tayo upang ipakalat ang magandang balita ng Panginoon Diyos ng kaligtasan. Nakabukas ang simbahan, nakabukas ang ating Zoom, nakabukas ang ating Biblia. Buhay na masagana. Kapag kasama mo yung tupa, ay yung ano, pastor. Kapag sumusunod. Lalaki ng ano ah. Oo nga, bold letters. Ito yung ano pa. Yung last year. Pintuan ng mga tupa. O Meron mga pa? pintuan ng Pintuan mga ng daraan. nakikinig sa kanya. Meron pa ba tayong dadagdag? Kaya na siguro, maiksi lang yun. Okay na pa. Hmm. Stop ko na. Yeah, 3. just reading. Mali lang. Unang pagbasa Mali lang. ay hinango Ito na. sa Acts Pagpas na. Talata 2, 14 at 36 hanggang 6, 41. 41. Babasahin ni Brother Jerome. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel
na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat katawagin ng Panginoon Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo maligtas." Kaya't ang mga naniniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. Okay. Sa umpisahan natin, Brother Hector, sa Yep. talata 14a at 36. 15a. Okay. Ano ang ginawa ni Pedro? Ano ang pinahayag ni Pedro sa mga taga-Hudiya? At ano ang kanya sinabi tungkol Kay Jesus. sa ginawa nila kay Kristo? Kaya't tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas. Yan, Ayan. Ano yun? dapat malaman. 36. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ayan. Salamat. Madatunging, talata 37 hanggang 38. Sobrang nabagabag ang mga tao. Ano ang kanilang sinabi kay Pedro? At ano naman ang sinabi ni Pedro sa kanila? 38. 7 hanggang 38. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo." Okay, salamat. Brother Jerome, talata 39 hanggang 40. Anong pangako sinabi ni Pedro at anong pinahayag ni Pedro na kanyang piniliwanag sa kanila? Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi
at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Pero Okay. dito nasagot yung tanong ni Brother Tonying, paano mo malalaman yung Ah, ano? So, andyan sumagot si Pedro, o pagsisihan niyo at talikuran ng inyong mga kasalanan, okay. magpapaktis na kayo. So, sakramento yung sagot. Baptism at confession. Di ba? Sakramento yung Okay. Eucharist. At sa talata 41, Brother Rusty, ilan ang sumapi kila Pedro? Nasamahan nila Pedro. 3,000, sorry. Basahin ko. Hmm. English. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 persons were added that day. So, 3,000 ang na-add nung araw na yon. Remember, may mga significance yung mga numbers na yan, bro. Yeah. Okay, may katanungan ba? Clarification? Sabi mo, may significance yung mga numero. Ano ibig sabihin ng 3,000? Usually, hindi ba ang 3, di ba? Remember, si Kristo namatay sa 3 araw na buhay. 3 eh. May Trinity. significance yung mga 3. Di ba? Di ba? Yung mga significance Multiplied yung by mga 1,000. Multiplied by 1,000. Oo, Big number. May mga so may katanungan ba? Wala. So kung wala, keywords na tayo, Brother Jerome. Meron po, meron. Ano yan? Kasi ang sinasabi nito, ang pangako para sa inyo, sa inyong mga anak, ibig sabihin, hindi lang yung 3,000 na yun ang pinangakuan na mapapatawad ang kasalanan at pagkakalooban ng Espiritu, pati daw yung mga anak. Para sa lahat to eh. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak. Yung mga anak nila, wala naman dyan ng Pentecost, di ba? Oo, pero remember, gumagalaw ang Espiritu Santo sa lahat na nanampalataya at naniniwala. May anak yung mga 3,000, yung iba dyan. Oo. Di ba? Lahat na yan ay Kaya nga po magandang maunawaan natin yun. Na yung palang pagpapatawad dahil hindi lang doon sa mga naroroon nung araw na yon, kundi pati yung sambahayan mo na wala doon. At hanggang ngayon, ando doon din yung pagpapatawad at yung sa atin hanggang ngayon sa panahon neto, ando doon pa rin yung pagpapatawad at yung sinasabing pangako dito. Generational. Generations to generations. To the fourth At yung, degree ba? kita mo, ang banal na Espiritu Santo kumikilos. Patuloy pa rin nagbibigay ng regalo. Di ba? Wisdom, knowledge, fortitude, faith, di ba? Sinasabi Iba nito, pa nga, dapat lahat mabaptize, lahat tayo. Iba pa nga, may gift of the tongues, gift of interpretation, gift of understanding, healing. Tama nga po, lahat sa kanya nang gagaling mga kaloob. Ang problema, hindi naman lahat ng member ng iyong sangbahayan ay karapat dapat merong mga suwail na anak eh. Kahit na suwain, kasama pa rin siya. Kasi ang gagawa ang paraan, ang pastor gagawa ng paraan upang tawagin sila at ibalik sa kaya nga merong pagsisihan niyo talikuran ng inyong mga kasalanan. Kaya remember, may pagbabago kahit na suwain. Ang kasalanan ay paparusahan hanggang sa 4th generation, di ba? Pero yung kabutihan mong ginawa ay bibiyaan ka up to how many generation, Brother Jerome? 10th generations, di ba? Ganun yun eh. Hindi lang to sa mga anak. Gusto yung commentary? Basahin ko? Nasa malayo. At sa lahat ng mga nasa malayo. So hindi lang to anak ha. Pati yung nasa mga malalayo.
Lahat ng komentaryo tinawag. sa unang pagbasa. Sa naunang talata, narinig natin ang paliwanag ni Pedro tungkol sa muling pagkabuhay bilang katuparan ng plano ng Diyos ayon sa mga kasulatan. Ngayon naman ay maririnig natin ang mga praktikal na bunga nito, ang bautismo upang maugasan ang kasalanan at tanggapin ang Espiritu tulad ng pagtanggap ni Kristo nito sa kanyang sariling bautismo. Mula pa sa simula, pinapakita ni Lucas na ang bautismo at ang mga pangako ay para sa lahat, hindi lamang para sa mga Hudyo. Lahat ay tinatanggap sa samahan ni Kristo. Ngunit kailangan muna nating maunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Pedro at bago pa siya si Jesus at maging ni Juan Bautista. Sa salitang pagsisisi, hindi ito malungkot na pagdadalamhati sa kasalanan. Ito ay pagbabago ng buhay, isang ganap na pagbabago ng sukatan ng pagpapahalaga. Ang salitang Grego ay nangangahulugang pagbabago ng pag-iisip, samantalang ang katumbas na salitang Hebreo ay nangangahulugang pagtalikod at paglakad sa kabaliktarang direksyon. Isa itong seryosong bagay na hindi dapat basta-basta lamang ginagawa, iniisip natin na nagawa na natin ito noong tayo nabinyagan o nang tanggapin natin ang Kristyanismo para sa ating sarili. Ngunit sa mas masusing pagsusuri, makikita natin ang maraming sulok ng ating pagkatao na hindi pa nalilinis, kung saan nananatili at patuloy na nabubuhay at dumarami ang mga lumang pamantayan at pagpapahalaga. Ang Kristiyano ay binibinyagan kay Kristo at sa kanyang kamatayan upang muling mabuhay sa bagong buhay kasama niya. Ngunit maging si San Pablo ay umaamin na siya ay patuloy na nahuhulog sa paggawa ng masama na nais niyang iwasan. Yun ang end of commentary. Okay, maganda yung komentary. Pwede ba mag-add ng I Ayan, think sige bro. commentary? Sige. So, doon sa kaninang tanong doon sa 3,000 na tao, kasi parang naging rapid miraculous conversion ang nangyari doon sa pagpabinyag at sa pagpapabinyag. Kasi namakinig nila si Peter sa sermon ni Peter, so nag-convert agad sila. Kaya yun yung tinatawag nating parang birth of the Christian Church or the Catholic Church. Tama ba, Brother Jerome? Kasi Pentecostes naman yung Oo, Pentecost, yes. Yun na yun. Yun the birth of the Christian Church, yun yung Pentecost. Kasi nga, yung mga taga Jerusalem, yung mga nagpipilgrims, yung mga naninirahan sa Jerusalem on the day of Pentecost yun eh. So, kaya nung makinig nila ang sermon ni Peter, nag-convert ka agad sila. Kaya rapid, miraculous conversion ang nangyari. Yun. I hope kung tama yun. Rapid, parang LCS yung dating, rapid mass. Massive. Global. Okay, that's all. Yun lang. Ano na ba tayo, Kuya Butch? Okay. Ano na? Yung ating sige. keywords na kapatid. Kewa. Holy Spirit. Ano ba? About Sacramento, siguro. Sacramento. Andiyan na yung binyag, andiyan yung kumpisan. Sama naman na yung Eucharist. Saka ano. Diba yan yung kasagutan doon sa kanina na ano. Yung faith natin. Ano pa? Pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Sacramento of ano yun? Kumpisan. Na-recognize nila yung
voice ng shepherd na si Pedro. Paano nila na-recognize yung voice niya? Hindi pa sila baptized nun, ha? Pero napakinggan nila yung ano, at sila yung naniwala. Para sa state of grace kasi yung ano, yung sacrament. Eh. Ano pa po? Sabi dyan sa sabi, lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo maligtas. Parang ganun na rin yun, sa pagsisisi pagtalikod sa kasalanan, lumayo sa Tumayo at evil generation. nagsalita ng malakas. Ano na? Tumayo at nagsalita ng malakas. Para marinig siya. Kasi 3,000 ba naman? Tapos Parang pagpapahayag eh. wala pa silang ano yun, speaker, microphone. Kaya talagang makapalakas yung boses mo dito. 3,000. Okay. Regalo ng banal na Espiritu Santo. Meron yan. Ang pangako ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak at sa magiging susunod na henerasyon. Ano ba yung pangako niya? Ito ba yung buhay na masagana sa Oh, you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise he is made to you and your children and to all those far off. Ito na yung kay Kuya Books. Magkadugtong. Okay? Pwede ko siya idugtong. Tanggalin mo ni sa akin. Mas maganda yung sinabi ni Brother Rusty. Pareho yung Hindi naman, okay din. pangako ng Panginoon na which is yung regalo ng Panginoon. Pagka ano lang yun sila. Okay din yun sa inyo. Okay din yun. Okay na. Mga marami na. Sa kabila. Okay na yan. So, the third reading, second reading na po ba tayo? Lalaan, ang dagdag ha. Dami mo ako. Kaya po na po ang basa ng pangalawang pagbasa kay San Pedro. Ito mo. Opo. Ang pagbasa mula sa sulat ni San Pedro, Kabanata 2, mula sa 20 pa. 25. 20 pa. Maipagkakapuri kaya ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti.
ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya ay alipustahin, hindi siya gubanti. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Okay. Sa talata 20 hanggang 21, 20 ba? ha? Sandali bro. 20 big, 20 big. Ano ang sinasabi ni San Pedro ko sa kay pinahirapan at ang mga pagpapala ng Diyos? Brother Jerome. Sa B yun, ano? Ah, Yes. 20 ba? Pagpapalain ba kayo ng Diyos yung pinakauna? Hindi. Ang isang sama, hindi, ngunit kung magtiis kayo sa hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpalain kayo ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat kung si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan, okay. which is Hindi, yun na susunod. Brother Hector, sa 22 hanggang 23, anong halimbawa ang iniwan ni Kristo para sa ating, para gayahin? Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungang kung humatol. Amen. Brother Tudging, sa 24 hanggang 25, ano ang ginawa ni Kristo tungkol sa ating mga kasalanan? At ano naman ang kalagayan natin bilang isang tupa? Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. no, living in divine will. Sige po. Buhay. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Kuya Rusty, may verse na nagsabi ha, Okay, brother. mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Okay, talata 25. Brother Rusty,
Ah, Binasa ko Anong na ito. okay. anong anong halimbawang binigay na sa akin bilang tupa? Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ito Okay. yung mga bumalik na, mga converted. Okay. May katanungan ba? Ito yung bumalik. Pero ang ganda ng translation ng 24 na yun, ha? So that you might live for righteousness, pero mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ayan po yung pinag-aaralan namin ni Kuya Rusty, to live in the divine will. Pero, wala lang, naano lang ako doon sa, kumbaga, it's really scriptural. Tuloy po. Tama. Question si Kuya Tanying, Tanong ba? keyword. Keyword na tayo. Wala. Sino ba yun siya? Napunta. Kunin ko nga yun, mamuhay ng ano. Gusto yung pakinggan komentaryo dito? Tuloy po. Sige bro. Pakisabi ulit. Sige. Komentaryo sa kalawang pagbasa. Ang pinakapansin-pansing elemento sa talatang ito ay pangunahing nakatuon sa mga alipin na hinihikayat silang tiisin ang malupit na pagtrato ng kanilang mga amo ayon sa halimbawa ng pagtanggap ni Jesus sa sariling pagdurusa. Ang kapansin-pansing dito ay hindi man lamang kinu-question ng may akda ang institusyon ng pagkaalipin, ni kinikilala ang kawalang katarungan sa malupit na pagtrato ng karaniwang dinaranas ng mga alipin. Umabot pa ng isa't kalahating milenyo bago nakita na ang mismong sistema at pagtrato sa mga alipin ay hindi tugma sa turo ni Kristo tungkol sa pantay na dignidad at walang hanggang halaga ng bawat tao. Ayun po. Gayunpaman, nananatili ang mas malawak na prinsipyo. Tayong lahat ay nagdurusa sa iba't ibang antas at ito ay isang napakahalagang pagkakataon upang mapalapit sa naghihirap na si Kristo at sadyang makibahagi sa kanyang mapagligtas na pagdurusa. Hindi rin dapat ipagwalang bahala ang pagdurusa ng iba na nakikiisa kay Kristo. Madali nating maliitin ang mga mahihirap at mga napapabayaan sa lipunan at makalimutan na dahil sa kanilang kalagayan, maaari silang maging mga piniling kinalulugdan ng Panginoon. Yun, end of komentar. Okay. Ganda nga na paliwanag. Remember si Juan Simus ba yun? Hindi ba yun yung alipin na... sino ba yung alipin na niligtas ni Pedro na in-endorse? Meron siyang alipin na in-endorse, tandaan nyo? Onesimus. Yan. Oh. Tingin ko, ito yung parang ano niya yung binibigyan diin dito sa kanyang pagsulat nito. Oh. Okay. Since nasagot na, keywords na tayo, Brother Pierom. Keywords. Nalagay na po. Kasi hindi na Ang krus na nagdala ng ating mga kasalanan. Krus ng about sa krus na nag yung pagdurusa, pagtitiis at paghihirap, yun ang inaano ni Pedro dun no?
Pinaubayan niya ang lahat sa puso. Excuse me lang, sandali. Kristo ay magtiis para sa atin. Hindi din gumawa ng kasalanan, no? O magsinungaling kailanman. Saka ang pagiging Kristiyano pala, talagang dadaan ka sa suffering. Kasi kailangan magiging kahintulad natin si Kristo na dumaan sa kapighatian. Kaya po, nilagay ko, pagdurusa, pagtitiis, at paghihirap. Oo. Carry your cross. Kaya maraming ayaw maging Kristiyano. Eh, syempre, attached pa sila sa world na masarap. Pero kasi pag naka-unite naman kasi yung suffering mo kay Jesus, it's become redemptive suffering kasi yan. For somebody's conversion. And for your purging them. Pagiging purging them. Ano ba po? Utang Pasko, sila ng pili. Kaya magsalita ko gawin. Magsalita ko. Isinalba tayo sa kasalanan para mabuhay sa katuwiran na may dignidad. Salva sa kasama. Ano nga ba yung sinabi ko? Libot ko na. Ano nga ba sinabi ko? Nakalimutan ko na. Salva sa kasama. Tayo, palang inano tayo ng hinango tayo sa ating mga kasalanan. He redeemed us para tayo ay mabuhay na mayroong dangal o dignidad. Yung para mabuhay tayo sa katuwiran, sa kabutihan. Yan. Parang masagana, buhay na masagana rin ito doon sa ano. Yun, pwede na rin yun. Sa gospel. Okay, manumbalik tayo sa Panginoon upang manumbalik sa Panginoon para tayo ay maligtas yung ating kaluluwa. Manumbalik. Parang magsisisa mga kasalanan naman. Yes. Tagdag ko na rin. Ngayon, manumbalik sa Diyos. Kahit alin. Kung ano sinasabi ng puso. Sumasaktan ng kaparoon natin. Repentance and faith. Ang regalo ng buhay ng kahit sa kalooban. Bagong pastor, kilala ang tinag. Okay, hibla na tayo. Mabuti. Kaya ating ano ba yun? Yung Hallelujah verse ba to? Ang hallelujah verse natin, bro, ay ano? Panginoon Dali. Diyos, Dali. o magdarako.
The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. O ito nga yun. Ang aking Panginoon ay aking pastol. Wala akong nanaisin. Nagkarahon. Tapos, ito yung response. Sabi yan siguro, ako'y pastor na puti. Kilala ko, tupang akin. Ako'y kilala nila rin. So, you hear the voice, no? Yung pa mga iba dito, kilala. Kilala at nakikinig. Not necessarily guide lang naman to, pero you can kung ano yung sabihin sa'yo ng Holy Spirit. Importante. Kumahan na naman ko. Magsisisi. Hindi ko nalaman sa pagsisisi. Gawa na kayo, Hindi ako makagawa, Hibla? Meron na na. si Rohit ko. Sulat mo, Sulat ko? Ako magsusulat. Hibla. Didictate. Sa inyo ba? O Naisulat mag-dictate. niyo na? Hindi, sulat ko pa. Nakasulat sa notebook. Ako, ang hibla, sabihin ko, si Jesus ang pinto patungo sa kaligtasan. Yun lang. O ano pa yung sasabihin mo sa yung Rohit ko? Ako, hibla. Follow the voice of Jesus, the Good Shepherd, in our life as it is as Buhi. as Buhi lang. Buhi ng kalaban. Follow follow the voice of Jesus, the Good Shepherd, Tapos, in our life as it is proclaimed in the gospel. ano yan? As proclaim or as in As our it is life, proclaimed as it is in heaven, as it is proclaimed. in the gospel. Tama ba yung spelling? Dapat past tense yung proclaim, as it is proclaimed. O walang i. Proclaimed, tama yan. Proclaimed in the gospel, period. Let the gospel be part of us wherever we go. Ito niya. Ito naman. Bigla. Ito ang aking hibla. Ano? I-send ko na lang dyan sa ating kuwan. Meron kayong pined? Saan? Sa Zoom chat? LBS. Wala eh. Sa LBS, wala, tinan ko. Wala. Walang lamang. Picture lang. Sunod ko. O yung sinod Kuya Rusty tsaka si, ano pa ba si Nuni?
Ang hibla ang pagmamahal ng Diyos ay walang katapusan o kaya Meron pa? Dalawa? Nandyan yung sa group chat natin, LBS. Si Jesus ang mabuting pastol na nag-alay ng buhay upang tubusin ang ating mga kasalanan, nagbigay ng Espiritu Santo, Ating Sa patnubay. ating ating patnubay. Ano to? Sa ating patnubay. Sa ating na ating na Jesus, ang mabuting pastol na naglabay ng buhay upang tubusin ang ating mga kasalanan. Meron kayo, Kuya Noni? O, pumili Okay. ka na. Pili ka na lang. Meron Ang ka ba akin, dyan? ako aano ako ng sa akin. Meron ka. Huwag tayong matakot dahil ang Diyos ay laging nakabantay sa atin at siya ang magbibigay sa atin ng direksyon, ng guidance upang tayo'y patungo Hindi ko na. Nakalimutan ko. sa maayos na pamumuhay at hindi tayo Nakabantay magkakamali. sa atin. Hanggang yun lang po naalala ko. Nakabantay sa Slowly. atin. Huwag tayong matakot dahil ang Diyos ay laging nakabantay sa atin upang gabayan tayo, tulungan at proteksyonan sa lahat ng masama. Sapagkat ang tanging gusto lamang ng Diyos sa lahat ng masama, sapagkat ang tanging gusto lamang ng Diyos ay tayo ay maging maligaya. Tayo. Ay maging maligaya. Salamat kapatid. Ang bilis mong mag-type. Sobrang bilis. Hindi nga eh. Nakamali. Magaling. 2, 4. Lahat yata kayo. Magsulat. trabaho niya yan eh. Ay, dapat talagang pagtrabaho mo yan, magaling ka dyan. Eksperto kung tawagin. Okay, ako. Tama na ako. Wala yata si Brother Boy. Brother Alex. Oo, kumisan last minute, masakit ang ulo niya eh. Oh, okay. Gagaling na yun. Puro maganda to lahat. Wala lang. Kasi ito iba English. Okay lang po ba? Pero maganda yan. Sama ko na lang lahat. Okay lang po. Hugot. Dictate ko na, hugot. People. Ang nalalaman ng boses ng Diyos.
Sa maraming tinig, i-dictate ko na, Sige po. sa maraming tinig na naririnig ko sa aking kapaligiran, gaano kalalim Kapalig. Sandali ha, Tagalog. sa Kapaligid. maraming tinig na Saya naririnig kasi ko sa ako eh. aking kapaligiran, Sa naririnig ko sa kapaligiran. Tapos, gaano kalalim ang pagtuon ko sa tinig ni Jesus, ang ang mabuting pastol, pagtugon ko, ang gaano kalalim ang pagtuon ko, Pagtuon. pagtuon, Ang pag-aaral. Ang learning, pag-aaral. attention, para nakatuon sa kanya. attention. Mhm. Learning kasi yung tuon sa Bisaya yun dun. Pagtuon. Pagtuon ko sa tinig ni Jesus, ang mabuting pastol. Aba, sa maraming tinig na naririnig ko sa ating kapaligiran, gaano kalalim ang pagtuon ko sa tinig ni Jesus ang mabuting pastor. How do I recognize the voice of God? Parang ganyan lang yun, eh, no? Sa dami-dami ng mga social media, dami-dami ng mga news, sa gera, how do you recognize God's voice? Isa pa, hugot. Bah, talaga namang inspired ng Holy Spirit to. Ah. Papaano ko palalakasin ang tinig ng mabuting pastol sa mundong Sira aking na. ginagalaw? Yung isa, binuksa ko na. Ang mabuting pastol sa Paano ko palalakasin ang tinig ng mabuting pastol sa mundong aking ginagalawan? Ilagyan mo ng amplifier. ayun, bili ka raw ng megaphone speaker. Parang kay Pedro, kasi si Pedro dapat sa megaphone. Tama, oo, tama nga kasi talagang barako yung tunying na yan eh. Tama yan. Barako. Batanggay mo, Barako talaga yung tunying na yan. megaphone pala. Sabi Eh. mo. So, Ay, astig yan eh. Astig eh. Kaya lagyan mo ng amplifier para malakas. Lagyan mo ng... Huwag mo lalagyan ng suppressor kasi hindi maririnig. naman. Kailangan mo, okay, director, may megaphone para ma-pinig tayo sa pinakamalayong lugar. So, i-share niyo itong mga natin, LBS, para umabot sa malayo ang lugar. Maabot na nga tayo sa New Jersey. Nasa New Jersey ka, Kuya Mangin. Tsaka Hamburg na. Maabot na tayo doon, no? Are the corners of the world. So, sa na po tayo? Hamon na. Mayroon pa ba kayong dyan? Ugot. So, Yung hugot, paano tayo makakapag-evangelize o kaya in what area tayo pwede mag-evangelize o paano tayo ano ba evangelize, makakahila, makakapag mga maghanap ng mga kaanib. yung ano, paano tayo ano ba? LCSC. okay, how can we evangelize or in what area we can evangelize people? Paano tayo makapag-evangelize sa Sa iba, yun na lang. Sa iba. dapat makita sa atin. We are the evangelists. Yung
yung ating Yung- Chelsea evangelize. Yun ang sagot eh. Yun ang sagot talaga. Hugot lang. So, ay, habon na tayo. Oo. May sagot si Kuya Tony, megaphone daw. Dagdagan ang wattage ng megaphone. Battery. Yung sa kanya to, para siguro, receive na sa parang continue, ano. Mas narinig dito sa Eucharist. Hamon na ba tayo, hamon? Opo. Unless meron kang mga iba pang yugot. Wala na. Panatiliin ang matatag na pananampalataya sa harap ng maraming pasakit, pahirap. Paano? Pagsubok. Panatiliin ang Ano? pananampalataya sa Diyos. Sa pamagitan ng Pamagitan ng ng pagtitiwala sa Kanya, sa Kanyang mga pangako. bali, leave the word na yun. Oh. So, panatilihin ang matatag. Ano po? Sa harap ng mga pasakit at pahirap ng mundo. O sa harap ng tukso ng mundo. Sa hamon ng laman. Oo. So, yun eh. So, dami naman klase tukso. Natutokso pa rin po ba kayo sa? Of course. Pride. Masakit. Kailangan nga natin, di ba, magsakit. Parang tatlo yun, di ba? Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Ganun. Yung tatlong tukso. Eyes at ano pa? And devil pala. Flesh, Lust of the eyes. eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Huh? Pride of life. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Tatlo yun eh, nasa fan, James. Kay John yun eh. Kay rami ng winasak na tahanan. So, Di ba't ang hamon ay parang tawag din yung challenge yung kung anong for the following week, kung anong iyong dapat gawin o isa katuparan? Or dapat yung talagang activity. yung parang iyong resolution. I mean, halimbawa Achievable, ay yung attend ng pangumpisal, yan, o kaya yung hindi makakaligtas sa Eucharistia, o kaya ay pagtulong sa mga nangangailangan. Oh, sige, Oh. maganda yung sinabi ni Brother Rusty. Tama Oh, yun. mga hangarin. Yun. Corporal works. Bahala na kayo yun lang yun. Kasi yun doon sa related doon sa sa tupa or sa mamamastol. Kaya kasi sinabi ni Cristo na tayo'y hinango niya, pagkabatay siya para sa kasalanan natin, para maging siyang huwaran o gayahin natin siya. So kung ano yung mga pagmamahal ng Panginoon sa atin, yun ang ibibigay natin sa iba. Kaya kung may mga, yun, marami tayong maano dyan. Yung pag sa
because we are created in His image and likeness. Kaya kailangan gawin natin yung ipinagagawa ng Diyos. So, ang hamon dyan ay yun, tumulong o magmahal tayo. Yung halimbawa, the following week or this coming week. Works of charity. Yes, ganon. Dagdagan Yung mo challenge ko, ano yun yung Hindi na magiging hindi na challenge sa magmahal. atin eh. Magpatawad din sa mga Yun, nagkakasala sa atin. ganun din. Tama. Doon kasi magkumpisal eh. So, ay may nagsulat. Hello po, good evening mga tito. Sorry wala. Okay, so Do corporal magkumpisal. and spiritual works of mercy. Be merciful as the Father is slow. Magkumpisal at magbigay ng kapatawaran. At magbigay. Magmahal kahit na you are persecuted. Tulad ng brotherhood. Ayan, magkumpisal, receive the sacraments, at magbigay ng kapatawaran sa kapwa. Do corporal and spiritual works of mercy. So yan po. Yan naman natin ang corporal, ano? Feed the hungry, sa drink. Although yung pag ano yun sa mga preso, yun, visit the sick and then admonish the mga sinner. Ano ba yun? Visit the prison din ba yun? Meron din ba yun? Meron yun. Corporal works. Which is NCSC. NCS. Okay. So, okay na po. Yes, I think so. Okay. Brother Jerome, ano na, picture taking? Picture Ako taking. pa rin mag-picture taking. Hindi naman namin alam paano yan eh. Low-tech lang kami. Buwakas na kayo ng inyong mga quiz. Tapos nyo yung mga Bible, yung Bible nyo. mga bilbil nyo. Teka, ilabas ko naman itong aking rosaryo, hawakan ko. Okay. 1, 2, 3. Okay na ba yun? Nakuha na ba? Tapos, isa pa. Last. Oh, with feelings naman. With feelings daw. 1, 2, 3. With feelings. Smile. Okay. Sige na po. Iyan ko lang. Kung nakuha ko ba? Okay. Kuya Brods. Maraming salamat ha. Maraming Salamat din. Brother For being Noni. For Till being Salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat. Brother Rusty. Pero Brother Salamat sa Noni, inyo lahat. pwede ba maawitan kitang mag-closing prayer? Walang problema. Gusto ko yan. Sige bro. Okay. Okay. Sandali lang. Tatayo lang ako ha. Okay. Mahirap-hirap tumayo pero ayos na. Ayan. Okay. Sino next facilitator? Brother Jerome. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mahal naming Panginoon. Salamat po muli at kami ay inyong pinagsama-sama ngayong gabing ito, ngayong araw na ito. Upang malaman namin at matutuhan namin ang inyong mahalagang aral. Sa pamamagitan po ng aking mga kapatid na ngayon ay naririto, nakinig at nag-abuloy ng kanilang mga kaalaman, ay ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Nagpapasalamat din po ako sa inyo sa lahat ng grasyang kinaloob niyo sa amin. Yes, Lord. Sa pagpapagaling po sa amin, sa aming mga karamdaman,
At amin din pong inihahabilin sa inyo ang aming mga kapatid na may karamdaman katulad ni Brother Boy. Pagalingin niyo po siya, alisin niyo po Brother ang Rusty. masakit sa kanyang ulo at pagalingin niyo po ang aming mga pamilya na may mga karamdaman. Aking Panginoon, kayo na po ang bahala sa amin at huwag niyo po kaming pababayaan. Salamat po. Ang lahat pong ito ay hinihingi namin ng tulong sa inyong mahal na anak na si Jesucristo na aming Panginoon. At dasalin natin ang dasal ng para kay Mama Mary at sa ating mahal na Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mo, mapasa amin ang kariyan kariyan mo, mo, at sundin sundin ang loob mo, mo dito sa dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo ko Bigyan mo po kami ngayon ng aming aming kanin kakanin sa sa araw-araw. araw-araw at patawarin mo kami sa lahat Patawarin niyo ng po kami sa sala aming mga sala para ng pagtawad namin namin sa mga sala sa amin. at Huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at at iadya mo kami kami sa sa lahat ng tama. mga masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Good evening, mga kapatid. Malakpak po. Thank you. Masaya Thank you. po Thank you. sa ating Panginoon. Meron tayong talk bukas. Okay mga kapatid, salamat uli. Salamat. ulit. Magandang gabi dyan sa inyo. Iyo sa talk bukas. Ay, sa inyo rin Good lahat. night. Good night Good po. morning. Okay. Hey, good morning pala dyan sa Good inyo. morning and good afternoon. Okay. Bye-bye na po. Thank you po.